So anyway, hindi naman po kinakailangan itago ang kwento ng Tosca dahil yan po ay classical music, napakatagal nang naririyan dyan, buhay pa rin. Ang pag-usapan po natin ngayon, goodbye Tambi, finally. Baka marami sa inyo nagsasabi si Harry Roque, fake news. Isang linggo na nakalipas na sinabing matatanggal si Tambi, ang natanggal si Chis Escudero. Kaya nga marami nagsasabi, ano ba yan? Ang na-expose na nasa likod ng anomalya sa mga flood control projects at mga DPWH projects ay si Tambi, pero natanggal si Chis Escudero. Well, bago po natin pag-usapan yung pagtatanggal kay Tambi, meron din ako nakukuha mga balita at hayaan natin si Chis Escudero ang mag-confirm. No? Kaya raw siya tinanggal, merong isang anak ng ma-impluwensyang tao na nasa Kongreso, na mataas din ang posisyon, tago na natin sa pangalang Ik, na tumawag sa kanya at sinabing ipatigil yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. At nang tumanggi daw itong si Chis Escudero, ayun, nagkaroon ng coup at natanggal siya. At nakikita naman natin sa mga hakbang na ginagawa ng mga bagong liderato ng Senado na talaga namang pinapaboran nila yung pagpatay, pagsupil sa katotohanan pagdating dito sa mga maanumalyang mga flood control projects. No? Ayaw nilang bigyan ng immunity ang mga diskaya at I'm sure hindi naman yan nagsisiwalat ng pangalan at siniwalat ang pangalan ni Speaker Tambaluslos at Izadico kung sila ay magkakaroon ng criminal liability dahil yung ginawa nilang pag-amin sa Kongreso, yan po ay declaration against interest na po pwedeng magamit sa kanila pag sila ililitisin para sa paglabag sa Anti-Graft Act. No? Gagawin ba naman yun ng tao kung hindi sila pinangakuan ng immunity? No? So, nung pagbawi ni Soto sa immunity sa mga diskaya, yan po ay ibig sabihin, tapos na investigasyon kasi hindi na magsasalita ngayon ng mga diskaya at iba pang mga contractors. Dahil alam nila na dahil nabawi nga at hindi binigyan ng immunity si diskaya, bakit pa sila makikipagsapalaran at magsisiwalat ng katotohanan? Ibig sabihin yan, magkakaroon sila ng ebidensya laban sa kanilang mga sarili. No? They are incriminating themselves. Kaya nga po ako, nung ako ay naging kongresista, talaga isa sa aking priority bill na hindi ko naman po naisabatas, bagamat ang dami ko naman po naisabatas, Universal Healthcare Law, libreng tanghalian sa nagugutom na kabataan, libreng irigasyon, hindi ko po naisabatas yung Whistleblower Act. Ang whistleblower talaga kinakailangan natin bigyan proteksyon at incentive yung mga totoo po nagkasala, pero kung wala ang kanilang mga testimonya, hindi natin mapapakulong yung mga mas guilty pa sa kanila. Tama po na kinakailangan not the most guilty ang mga magiging state witness. No? Pero si Diskaya naman po is not the most guilty. Bakit? Kasi nga po, ang bulto naman ng nakurakot ay napunta sa mga politiko. Kaunti lang po talaga napupunta sa mga kontratista, bagamat sila mismo ay kumikita at maski kakaunti lang nakukuha nila kumpara dun sa mga politiko na balita ko yung isang dinawit ni Diskaya ay 5-5 na ngayon ang bahay sa Forbes Park. Maraki pa rin ang kanilang kubra. Kaya nga yumayaman pa rin sila. Pero kung most guilty yung kinita at saka kung sino yung may kapangyarihan para mapasama sa pangtaon ng budget yung mga anomalyang proyekto, syempre po ang mga most guilty dyan ay yung mga mambabatas. At ang tingin ko, hindi naman sila ang least guilty pero they are not the most guilty. So yun lang naman po ang requirement para maging state witness. So mali po yung sinasabi ni Senate President Soto na kinakailangan least guilty ka, hindi. Kinakailangan lang, hindi ikaw ang most guilty. Now, mabalik po tayo dito sa usapin sa Kamara. Gaya ng sinabi ko po, matapos na maisiwalap ni Diskaya na ang 25% ay napupunta na kay Speaker Martin Romualdez, aka Tambaluslos at Quezaldico, ito po ay kumpirmasyon lamang na mga impormasyon na nakalap na natin sa iba't ibang sources. Kasama na, unang-una, si Mayor Magalong. Pangalawa, yung mga kasama kong kongresista nung ako po ay kongresista nung 17th Congress na hanggang ngayon ay nakaupo or at least hanggang 19th Congress nakaupo. Kasi yung aking mga classmates na first termers nung 17th Congress nag-3 termers po sila nung 19th Congress at mga asa-asawa na nila mga nakaupo. At sila po talaga nagsasabi na sa kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan ng Kongreso, abay, may mga congressman na mas maraming pribilehiyo. At yan nga yan si Martin at saka si Zaldico. Dahil nga, para pa makakuha ng proyekto, sabi ditong mga kongresista nito, na sinabi naman ni Diskaya, kinakailangan 25% mapunta sa kanila. Yan naman po sinabi talaga ng mag-asawang Diskaya in their sworn statement at sa kanilang testimonya sa Kongreso. Now, whether or not this is true,
Ang ibig sabihin po nito, talagang hindi po pwedeng manatiling speaker si Tambaluslos at hindi talaga po pwedeng manatiling chair ng Committee on Appropriations si Zaldico. O tinanggal na nga nila si Zaldico dahil alam nila sa delikadesa alone hindi na po pwedeng umupo diyan si Zaldico, pero nandiyan pa rin si Tambaluslos. Pero kung akalain ni Tambaluslos that he can survive this latest episode na talagang under oath na si Walat na siya talagang kumukuha ng 25%, siya ay nagkakamali. Dahil may hangganan din ang pupwedeng matanggap pati ng mga magnanakaw sa Kongreso. Siyempre, pinag-uusapan na kapag completely nawalan na ng kredibilidad ang Kongreso, baka buwagin ng taong bayan ng Kongreso gaya ng ginawa natin noong 1986. At mukhang papunta na nga tayo doon dahil itong pagtatanggal kay Martin Romualdez, yan ay para lang maibsan ang galit ng taong bayan. Unang-una, umiiwas at dumidistansya itong si Marcos Jr. dito sa mga kurakot na ito. Siya naman ang dahilan kaya nangyayari itong mga kababalaghan na ito. Siya ang pumili kay Tambaluslos, bigla yung speaker. Siya ang sumuporta na gawing chairman ng Committee on Appropriations si Zaldico kasi nga sandamukha lang binigay na donasyon ng eleksyon. At siya rin ang hindi nag-veto ng mga insertions na pinanggalingan ng mga anomalya. O, di ba? Siya mismo ang responsable. Pero siyempre, dahil ayaw niya na mag-people power na maging dahilan para siya mismo ay matsugi sa pwesto, umiiwas siya at dumidistansya kay speaker. And the least that could be done is tanggalin talaga si Tambaluslos. Now, may mga sasabi, well, parang may hawak si Tambaluslos laban sa mag-asawang Marcos, kaya hindi matanggal-tanggal. Posible po yun. Pero dumating na tayo sa punto na either tanggalin si Martin Romualdez or matatanggal talaga si Marcos. Dahil pag hindi tinanggal si Marcos, 100% certain na yung people power. Ang tanong, pag tinanggal si Martin Romualdez, maibsan ba ang galit ng taong bayan? Tingin ko hindi na po. Too late, the hero na. At ngayon, alam ng taong bayan na kaya ganito lantaran ng korupsyon dahil lahat ay sumusunod lamang sa ehemplo ng Pangulo na nanggaling sa, according to the Guinness Book of World Records, isa sa pinakakurakot na liderato sa buong daigdig na sa top 5, number 3 siya, kung hindi po ako nagkakamali. Pero nasa top 5 sila as being the most corrupt family politician on earth. So kaya naman ang sinasabi ko, dahil lahat tayo nabudol na akala natin lilinisin ang imahe ng kanyang pamilya nung siya'y binigyan natin ng panibagong mandato, coupled with the fact na talaga namang nabutol itong si VP Sara ni Amy Marcos para tanggapin ang posisyon ng Vice President dahil lang kaya siya nanalo, akala natin magbabago ang patakaran sa ilalim ng Marcos Jr. Hindi pala, mas malala pa. Dati-rati kasi, hindi natatakot kay Marcos Sr. Ngayon, mukhang ito si Tambaluslos, pati si Zaldico, walang katakot-takot kay Pangulo. Kaya ang akala nila, wala nang hangganan ang pwede nilang gawin. Kumakalat ng balita na bagamat hekta-hektarya na yung tinitirang bahay ni Martin Romualdez at ako po'y nakarating dyan. Nung kami po estudyante sa UP College of Law, pareho kami nag-aral sa Amerika nung college, bagamat ako, mas marami akong kaibigan kasi nag 1 year and a half naman ako sa UP bago ako nag-Amerika. Pero mukhang kawawa po yan sa UP College of Law. Lalong-lalo na natapos ang people power. No? Umalis nga po yan, bumalik. Ang dapat niyang kabatch, si Gibo Teodoro. Pero dahil umalis sila ng people power, na-delay siya. Kaya naging underclassman ko siya. Parang 2 years siya behind. Pero nag-abot kami sa College of Law niyan at mukhang kawawa yan. Ako naman, alam niyo naman ako, talagang may puso sa mga underdog. Hindi ko naman siya kinutya. Miski ever since high school pa lang, ako'y anti-Marcos na. No? At medyo kinaibigan ko yan. Kaya nakarating ako sa bahay niyan. Ang totoo niyan, dati nang niyang bahay ang hekta-hektaryang property sa McKinley. Pero ngayon, ang balita ko, nagpapagawa ng talagang malapalasyo ng bahay. Dati kasi simpleng bahay lang yan. At dalawa silang pamilya nakatira dyan. Yung kapatid niya na married sa may-ari ng Inquirer. Kaya ang Inquirer, maski ma-anti-Marcos yan ng mga nakalipas na panahon, ay talagang suportado na nila si Tambaluslos. At kung hindi ako nagkakamali, isa na sa major owner ngayon ng Inquirer, si Tambaluslos. Kaya kita nyo naman ang mga balita sa Inquirer. Talagang lahat anti-Duterte. Pero ang sinasabi ko, yung bahay daw, di umano na pinapagawa, hindi ko pa naman nakikita, no? Malapalasyo talaga. At talagang billions na ang pagpapagawa sa bahay alone daw. Well, tingnan po natin dahil all it needs naman is ano tawag doon sa lumilipad? Drone. At tingnan natin ang pinapagawang bahay ni Tambaluslos dyan sa McKinley, no? Isang drone lang yan.
At dahilan nga kung bakit ang mga residente ng Forbes Park ay takot na takot dahil mula nung binato ng putik ang building ng mga diskaya sa Pasig, ang hinala nila ay papasukin ng kanilang village para batuhin ang mga bahay ng mga Marcos, Romualdez at Zaldico po. Meron daw pong bahay din si Zaldico sa Forbes Park. Kaya nga po, all-time high ang mga bahay dyan sa Forbes Park kasi ang daming mga mambabatas na kumita sa mga flood control projects at iba pang infrastructure projects na inuubos ang bahay dyan sa Forbes Park. Anyway, gaya na aking sinasabi, matapos na ilantad at i-expose ang mga diskaya na 25% ang napumunta sa lahat ng mga proyekto kay Tambaluslos at kay Zaldico, talagang the only option is to let him go. Dahil yan po ang last-minute defense move ng mga Marcoses bago sila tuluyang matanggal. So ang inaasahan nila, pag pinaalis na nila si Tambaluslos at mangyayari po di umano ngayon yan, itong linggong ito, ay akalain nila maibsan ang galit ng taong bayan kasama pa yung binuong komisyon na na kabahagi rin si Mayor Magalong. Kaya naman itong si Mayor Magalong, bagamat matindi paghanga ko dyan at mayor ko yan sa Baguio City, no? At talagang siya naman talaga nagsiwalat itong mga anomalyang infrastrukturang proyekto, kasama na po yan yung netting na nakikita namin sa Cannon Road at ang tumbok po niyan ay yung dating, yung hanggang ngayon po, kongresista, hanggang ngayon ba siya? Hindi na, nag-third term na yan kongresista ng Benguet Province, no? Si Congressman Yap, no? Hinahangaan ko siya dahil meron siyang lakas ng loob at tapang para sabihin ng katotohanan ng nalaman ng taong bayan na talagang matinding pandarabong sa mga proyekto. Pero hindi ko maintindihan ba't siya tumanggap dyan dahil number one, wala pong such thing as an independent commission. Kasi ang iimbestigahan, pinsan buo ng presidente at baka presidente na mismo. Hindi lang po yan. Kinakailangan imbestigahan din ang mga aktibidades ng First Lady at ng kanyang kapatid na sinabi ng ibang mga whistleblowers na ay nasa likod din ng mga anomalyang mga transaksyon na may kinalaman naman sa agrikultura. O paano magkakaroon ng isang independent commission na ang iimbestigahan ay napakalapit na sa presidente kung hindi ang presidente mismo? So ang aking teorya, dapat hindi na tinanggap yan ni Mayor Magalong kasi yan po ay palamuti lamang. Siya ay gagawin lamang deodorizer ng gobyernong ito para maibsan nga ang galit ng taong bayan. So unang-una, tatanggalin si Tambi para maibsan ang galit. Pangalawa, meron daw independent commission kuno na magsasabi na ilang mga kontratista at mga politiko ang dapat kasuhan. Pero itaga niyo sa bato yan, ha? Hindi magmamadali yan, yung komisyon na yan. Sinasabi lang nila, patuloy kami nag-iimbestiga, huwag kayong mag-alala. Kasi nga, that is a way of taming the people's anger. Diba? Dahil para hindi pumutok ang na parang bulkan pinatubo ang galit ng taong bayan na magreresulta sa pagtsusugi sa mga Marcoses, yun ang sinasabi nila. O huwag na kayo magalit, ha? Ayan na, si Presidente na mismo ang mahabol sa mga korap sa pamamagitan ng Independent Commission at tingnan ninyo, tinatanggal na niya ang sarili niyang pinsan buo bilang House Speaker. Ay nako, lokohin niyo ang mga ulol. Huwag kami. Unang-una, desperado na kayo kaya nyo lang ginagawa yan. Pero it came too late. Dahil galit na galit na ang taong bayan, nothing that you will do, Marcos Jr., short of resigning, ang mag-iimsa sa galit ng taong bayan. Kung gusto mo talaga hindi magkagulo sa Pilipinas, magbitiw ka na. Yan lang ang paraan. Dahil pag hindi ka magbitiw sa pwesto, talagang bulkang pinatubo ang mangyayari dahil pika na ang taong bayan. At bakit naman hindi sila mapipika? Unang-una, bago pa malantad kung gaano ka talagang terrible ang problema sa korupsyon, mahirap na ang buhay sa Pilipinas. Napakataas ang presyo ng bilihin at walang tigil ang pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Number two, wala talagang sapat na trabaho at napakababa talaga ng mga sweldo. Yung mga ayuda na inaasahan ng mga mahihirap, kinukurakot pa ng mga politiko, hindi nakakarating sa kanila. Paano mo pa ma-explain na 50% plus ang poverty rate natin sa Pilipinas, sandamukal lang ang ayuda ang pinamimigay? Sabi nga ng European Union, ginamit ang ayuda bilang vote buying para sa eleksyon. Kaya
meron na tayong social volcano, mas matindi pa sa Pinatubo ang sasabog. At ang aking prediction, sasabog yan sa 21 ng Setyembre. Dahil sa tingin ko, sa kauna-unahang pagkakataon, isinantabi ng lahat ang kanilang kulay at sila'y magsasama-sama na sisigaw, tama na, sobra na ang korupsyon. At bagamat ang mga Marcos at mga Dilaw, ilan sa kanila ay nakipagsabwatan na kay Marcos at nagagalit kapag isinigaw na Marcos resign, mananaig pa rin sa Setyembre 21 ang panawagan na Marcos resign. Otherwise, magbibigay sila ng lakas ng loob sa ating militar na gawin na ang kanilang katungkulan bilang tagapagprotekta ng mamamayang Pilipino. Too late, Mr. President. Kung gusto mong mapayapa na magkaroon ng pagbabago, voluntarily resign. That way, baka mapatawad ka pa ng taong bayan. Dahil binigyan na kayo ng pagkakataon noong una eh. Noong 1986, walang kahit sinong nakulong sa inyo. Kumbaga, ang sabi na lang ng mga Pilipino, anyway, kalimutan na natin yung napaka-dilim na yugto ng ating kasaysayan and let us move on. And we did. Except that, humingi ka ng pangalawang pagkakataon, binigyan ka, and you blew it. Kaya ngayon, baka hindi na kasing bait ang Pilipino pag ikaw ay linabanan pa ang kagustuhan ng marami na tama na, sobra na, magbitiw ka na. Hindi na po kayo mapapatawad. Ang aking dasal, makulong lang po sana kayo. Pero ang mga pangyayari sa Nepal at sa Indonesia, iba po ang galit ng sambayan na ngayon sa korupsyon. Kaya baka hindi lang po madaan yan sa pagkakakulong bilang parusa. Huwag naman po sana dahil ako'y Kristiyano, ayaw kong mangyari yan. Ang nais ko pa rin, mapayapang mga pamamaraan sa pagbabago ng gobyerno. Kaya ako nananawagan sa lahat, iparinig po natin ang galit natin. Lakasan po natin ating boses. Pero sana po, huwag niyo kakalimutan, tayo Kristiyano. At ang proseso ng pagbabago dapat sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Otherwise, wala tayong pagkakaiba doon sa teroristang CPP-NPA na gumagamit ng dahas. Sinasabi nga natin, mali ang gawaing CPP-NPA dahil bawal pumatay ng kapwa Pilipino. At yung sundalo na gagamitin ni Marcos para siya manatili sa pwesto para pasupilin ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa malayang pananalita, yan po ay galing din sa hanay ng mga mahihirap. Kaya aking pakiusap, panawagan, magalit po tayo, ipakita po natin ang galit, pero gawin po natin yan sa mapapayapang mga pamamaraan para tayo po ay hindi magaya sa teroristang CPP-NPA na napaka-aktibo rin dito sa Dahig. Yung kanilang mga galamay. So, mga kababayan, I told you so. Na late lang ako ng 1 week. Pero dahil nga kinakailangan nilang isalba ang kanilang mga sarili at manatili sa pwesto, syempre, sisipain nila si Martin Romualdez. Sa kanilang akalain na pag sinipa si Martin, maibsan ng galit. Hindi po eh. Dahil kita nyo, lalong nagalit ang taong bayan nung ang Malacanang ay naghimasok at gumawa ng paraan para mapalitan ng liderato ng Senado. Galit po ang mamamayan na hindi nabigyan ng immunity si Diskaya. Galit po ang mamamayan na itong si Bryce ay nakuha ni Martin Romualdez. Dahil ang sabi ni Bryce, hindi raw siya labas ng buhay sa Senado dahil isisiwalat daw niya yung mga ibang senador. Na alam naman natin, kabahagi ng demolition job kasi nga sa Senado lumabas ang katotohanan na si Martin Romualdez at Zaldico ang di umano ay kumukuha ng 25% na kickback sa mga maanumalya, mga proyekto sa DPWH. So, I was one week late, pero tama po ang basa ko. Social volcano po ang mangyayari. At kung puputok nga yung bulkan na Pinatubo, yan po ay mangyayari sa 21 ng Setyembre dahil nagsama-sama na po ang sambayan ng Pilipino, isinintabi ang kanilang mga kulay at least sa issue ng korupsyon, isang sigaw. Tama na, sobra na. Goodbye Tambaluslos. Goodbye Zaldico. May you kiss the rails of the code rails of a jail cell. Sana po makahalik kayo sa bakal na rehas sa inyong mga kulungan. Daan po natin sa legal. Ikulong po natin silang lahat. Huwag po natin sila bigyan ng benepisyo ng madaliang pagkakatapos. Kinakailangan
makatikim po sila ng pagkakakulong. Kaya po aking panawagan, sumabog man ang bulkan, mapayapa po sana at sang-ayon pa rin sa batas. Sama-sama po tayong pumutok sa 21. Kami po dito sa The Hague, meron din kami pagtitipon. Hindi po ibig sabihin ng palibasa wala ako sa Pilipinas, hindi po ako makikibahagi sa pagpapakita ng galit. Papakita po namin yan dito sa publiko, dito sa Netherlands. Hindi lang po bring him home ang sigaw namin, ang sisigaw din po namin, Marcos resign, Marcos to jail. Salamat po sa inyong patuloy na pagtiwala. Sana po, wala na pong dahilan para mag-spokes hour. Mangyayari lang po yan kapag meron na pong tunay na pagbabago, kapag ang Pilipino po nakakatikim na mas mabuting anyo ng kabuhayan. Dahil nung panahon naman po ni Tatay Digong, nagsimula po tayo ng spokes hour, pero bilang pamamaraan lang po para masabi ko anong mabuting balita sa gobyerno ni Tatay Digong. Nais ko na pong bumalik sa ganung papel. Nakapaghayag ng mabuting balita dahil meron na tayong malinis na liderato sa ilalim sana po ni Inday Sara Duterte. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye.